isa po sa atin. Pwede po bang titigan niyo po yung dalawang katabi po ninyo, magkabilaan, sabihin niyo po sa kanya, ang saya-saya ko nakita kita ngayon. Parang hindi po yung convince. Sige po, ngitian niyo naman po yan. Sabihin mo sa kanya, God bless you. Amen. Praise God. At we are jam-packed today. Tignan niyo po yung paligid po ninyo. At ganun din po sa atin pong 8 a.m. service. At naniniwala tayo that God is just continually, making our church grow, not for us, but for the glory of God. Amen? At ngayong araw po na ito, again, I would like to welcome lahat po ng mga for the first time na nakasama po natin. And masaya din po ako. Doble ang saya ko ngayon. Tanong niyo po ako bakit? Parang din po interested. Tanong niyo po ako bakit? Kasi ngayon, first time, nakasama ko po ang aking pong mga in-laws. Welcome po natin ang aking pong biyanan, nandiyan, ang aking father-in-law, ang aking pong tita, na galing pa po ng Toronto, Canada. Kaya po kung magawi po kayo ng Toronto, Canada, meron po tayong kakilala po doon. Amen? Praise God. At let's continue to dive in sa salita po ng Panginoon today. But before that, shall we all rise up as we read this passage po, ang ating pong tema na babasahin po na passage ay matatagpuan po in Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Galatians chapter 5 verse 22 to 23 at sabay-sabay na po nating basahin all together. 1, 2, ready, begin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and tayo pong lahat ay umukot manalangin and let's all pray. Lord, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray for an open heart. Buksan mo po ang aming pong mga puso, even ang aming pong kaisipan. Lord, help us to understand your word, Lord God, not according to our own understanding, but according, Lord God, sa nais mo pong ipaintindi po sa amin. Salamat po, Lord God. Lahat po kami, Lord, naniniwala po kami na kami po ay babaguhin mo. Baguhin mo ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming kaisipan. Baguhin mo po ang aming pong pamumuhay, Lord God. At wala kang lalagpasan ni isa man sa naghahanap sa iyong muka ngayon pong oras na ito. I-bless mo po ang lahat po sa amin. Even those who are watching online, bless each and every one of us. We thank you, Lord, and we carefully bring back to you all the glory and honor in Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Amen and amen. Makakaupo na po tayo ngayon pong oras na ito. Nasa last part na po tayo ng ating pong series na Fruit of the Spirit. Growing in the fruit of the Spirit. At sino po dito naniniwala, habang dumadaan po ang bawat linggo, sino po dito napipitas nyo? Hindi nyo lang napipitas itong fruit of the Spirit, pero nais nyo pong i-apply at makita sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? And now, we're on our last part ng ating pong series, Growing in the fruit of the Spirit. That's why the title of our message this morning ay pinamagatan po nating Finding Strength in Self-Control. Sino po dito mag-a-agree at maniniwala na kailangan niya ng self-control? May mga nangangailangan po ba ng self-control po dito? Sa Tagalog ay pagpipigil sa sarili. Naranasan niyo na po bang malagay sa isang sitwasyon na parang hindi mo na mapigilan yung sarili mo? But here, in the fruit of the Spirit, I hope and I pray na hindi lang ito lalabas sa atin, sa gana ng ating lakas, pero lalabas po ito sa atin, isa sa pamuhay natin, with the help of the Holy Spirit in our lives. Amen? Why? Dahil, naranasan niyo na po bang mag-scroll sa Facebook? Mag-scroll sa TikTok, Instagram, ano pa po ba? YouTube. Yung alam mo, kakascroll mo, yung alam mo naman kailangan mo nang ibaba yung phone mo, pero dahil hindi mo mapigilan yung sarili mo, ano nangyari? Inabot ka na ng 1 oras, 2 oras, hanggang sa nakita mo na lang yung sarili mo, wala ka nang nagawa sa isang buong araw. Are you here with me? Sabi mo sa katabi mo, self-control. Ano pa po? Sino po dito? Ito naman. Naipangako nyo naman sa sarili po ninyo. Sabi mo, uy, January na, 2025, magpapapayat na talaga ako. Magda-diet na talaga ako. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Pero dahil hindi napigilan yung sarili, walang self-control. Sabi nga po ulit natin, self-control. Hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko. Sarap kasi ng pagkain eh. Bakit ganun kung kailan nagda-diet ako? Totoo po ba yun? Kung kailan nagda-diet ako, saka lumalabas lahat ng mga handaan, saka lumalabas lahat ng mga masasarap na pagkain, at ang lahat ng mga nangugutom ay magsabi ng... Di ba? Self-control. Yung iba naman, ito,
nalagay na po ba kayo sa point na parang bigla ka na lang nakarinig ng mga masasakit na salita na nagpantig ng tenga mo? Bigla ka na pagsalitaan ng hindi maganda, tapos biglang nagulat ka, ha? Bakit niya nasabi yun? Tapos, alam mo sa isip mo na parang, papatulan ko ba to o hindi ko papatulan to? Pero dahil may self-control ka, sabihin nga po natin, self-control. Anong ginawa mo? Hindi mo napigilan yung sarili mo, nakapagsalita ka na rin na hindi maganda. In short, anong nangyari? Alam niyo po, minsan, dahil ang isang taong nawawala ng self-control, sino po dito mag-a-agree? Kapag nawawala ang self-control sa isang tao, nakakagawa ng isang desisyon, nakakapagsalita ng isang salita, maraming salita, nagagawa na hindi niya napag-iisipan dahil sa bugso ng damdamin, later on, pinagsisihan niya sa huli. Are you here with me? At yan po ang ating pong pag-uusapan. Bakit? May mga ganong moments tayo eh. Kasi tignan mo yung mukha ng katabi po ninyo. Sige po, tignan niyo po yan. Hindi yan perfecto eh. Totoo po ba? Though hindi tayo perfecto, pero dahil nakakilala tayo sa Panginoon, anak tayo ni Lord, lumalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo perfect, pero araw-araw binabago tayo ni Lord. Amen? And we have these moments. We have those moments na para bang hindi natin makontrol ang ating mga sarili, hindi natin makontrol ang ating mga nararamdaman. There's an inner fight within us na pwedeng either magkumpara lang yan ng dalawa eh. Sige na, gawin mo na. Or, pigilan mo sarili mo. Alin po kaya tayo doon? At dyan po papasok ang self-control. Again, tapikin mo yung dalawang katabi mo, sabi mo, self-control. It's not an accident, kaya tayo nandito ngayon, nasa last part na po tayo, pero I hope and I pray, lahat po tayo, kung dumarating yung times na nawawalan tayo ng self-control, dumarating yung times na hindi na natin mapigilan ang ating mga sarili, but because of the Word of God, let the Word of God change our lives, change our hearts for God's glory. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, but the fruit of the Spirit, of all the fruits, love, joy, peace, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Self-control. Pastora, nagbibiro ka ba? Ito na naman tayo sa statement na napakahirap gawin. Totoo po ba? At naniniwala po ba kayo that the fruit of the Spirit, actually po, lumalabas yan hindi sa mga magagandang moments ng buhay mo. But the fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, lahat po ng yan, sino po dito naniniwala? Hindi siya lalabas on your own strength. Hindi siya lalabas on your own capability, on your own limitation. Lumalabas po siya as you continually walk in the Spirit. As you continually walk and acknowledge, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magmahal. Pero Lord, tulungan mo po akong magmahal. Totoo po ba yon? Napapansin niyo po ba, lumalabas ang yung bunga ng banal na Espiritu na love? Actually, hindi sa mga taong kamahal-mahal eh. Lumalabas ang bunga ng banal na Espiritu, love, doon sa mga taong ang hirap mahalin. Amen po ba? Lumalabas yung joy sa mga panahon na parang ang hirap-hirap magpakasaya. Lumalabas yung peace sa mga panahon na parang feeling mo ang gulo-gulo na, hindi siya lumalabas. Kapag ka magaganda ang moments sa buhay mo, pag panatag ang lahat, hindi po lumalabas ang kapayapaan. Kapag dumarating na yung unos, dumarating yung chaos ng buhay mo. Are you here with me? And so many more. In short, hindi siya instant. It's a work in progress. And the fruit of the Spirit grows in us, grows in you when the Holy Spirit is active in your life. Are you walking? Are you living with the Holy Spirit? Are you acknowledging God in every single day of your life? Kahit po sa mundo na atin pong ginagalawan, alam niyo po, sa totoo lang, tingin po kayo sa akin, totoo po ba, hindi natin madalas na pag-uusapan yung mga ganitong klaseng usapan? Totoo po ba? Pero, madalas nangyayari. Madalas na ini-exercise, madalas na dapat lumabas sa ating pong mga buhay, makita sa ating pong mga buhay, whether sa loob man ng simbahan o sa labas ng simbahan. Are you here with me? At sa mundo po na atin pong ginagalawan, akala po natin na ang pagpipigil sa sarili ay kahinaan. Na kapag hindi mo pinigilan ang sarili mo, feeling mo parang lugi ka. Na parang feeling mo kapag pinigilan mo yung sarili mo, parang talo ka. Wala kang nagawa, hindi ka nakapag-react, hindi ka nakapag-response.
Wala ka sa trend kapag hindi mo pinigilan yung sarili mo at ginawa mo. Alam niyo po yan, yung kapag hindi mo ginawa yung dapat gawin, agos ng mundong ito. But let's define what is self-control. Ano po bang ibig sabihin ng self-control, Pastora? Let's all read it together po. Sabay-sabay po nating basahin. Ano po ang self-control? The ability to thoughts. Ito daw po ay abilidad to what? To regulate. To control one's emotions. Thoughts, yung pag-iisip po natin. Yung behavior, sa harap daw po ng alin? Kapag dumadaan ka na ng alin? Ng temptations. Ng mga impulsive moments. Sa mga moment na parang feeling mo, ano bang masusunod? Yung bugso ng damdamin ko o yung kalooban ng Panginoon? Are you here with me? Ano bang masusunod? Yung mga bagay na panandalian lang o yung mga bagay na mag-glorify sa Panginoon? Ano kaya ang dapat masunod? Ito po yung pipiliin mo kung magsisave ka ng pera o ipambibili mo na lang sa shopping. Sabi mo sa katay mo, self-control. Ito yung pipigilan mo yung sarili mo kapag galit ka na sa halip na makapagbitaw ka ng masasakit na salita. Are you here with me? Because self-control is not driven by emotions. It's not driven by your emotion. When you learn self-control bilang mga mananampalataya po ng Panginoon, bilang anak ni Lord, hindi po ito kalugihan. Sa mundo, mukhang kalugihan kasi feeling mo parang hindi ka pumatol, wala kang ginawa, parang talo ka sa paningin ng mundong ito. Pero, sa konteksto na salita ng Panginoon, ang totoo niyan, panalo ka. Bakit? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo makipagtalo at kailangan mong ipaglaban ng sarili mo. Sometimes we need to have self-control in order for us to glorify God in everything that we do. Amen. Because why? You are in control of your emotions. You have that strength under control. Yan ang ibig sabihin ng self-control. It's strength under control. Yung taong may self-control, hindi yan nag-overreact. Hindi po yan driven ng kanyang emosyon. Hindi rin po yan yung sobrang moody, magugulat ka na lang, may kilala po ba kayong ganun? Yung mamaya ng konti, ang bait sa'yo, tapos mamaya ng konti, sisinghalan ka na. Andiyan po ba tayo? Huwag mo na tignan yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Amen po ba? Bigla na lang magbabago yung mood, tapos bigla na lang magsasalita ng kung ano-ano, sabi mo sa kanya, self-control. Yung magugulat ka na lang, nananahimik, tapos mamaya ng konti, ano ka ba naman? Andiyan po ba tayo? At ang lahat na may asawa yung magsabi ng, Amen. Totoo po ba yun? Self-control. Amen? Alam niyo, magugulat na lang kayo, yung talagang taong makakakilala talaga kung meron ka talagang Kristo sa buhay mo. Alam niyo po kung sino? Tanyo po kung sino? Yung mga tao sa bahay niyo. Totoo po yun. Wala yun sa church. Nasa loob ng bahay po ninyo. Malalaman nila, parang nakikristiyanuhan lang ata ito. Nawawala yung self-control pagdating sa loob ng bahay. Sa church, parang pagpasok ng pintuan, parang anghel, no? Hi! Pagdating sa bahay, ano nga ang problema natin dito? Ikaw! O, di ba? Nawawala na self-control. Nawawala, yung karakter ni Kristo na dapat makita sa buhay ng isang tao. Are you here with me? Kailangan po ba natin ng self-control? Kailangan po ba natin ng pagpipigil sa sarili? Kahit ako po, kahit na pastor na po ako, kailangan ko ding i-exercise ito. Totoo po ba? Kahit sa aking asawa, kailangan ko i-exercise. Sa mga panahon na parang, alam mo, isa sasabihin ko na lang, kahit na feeling ko, may gusto akong ipaglaban, pero dahil alam niyo po kung sino na lang nakakaunawa, kung sino unang kinonvict ni Lord, yun na lang unang mag-sorry. Isa na magsalita ka na masasakit na salita. Alam mo, sasabihin ko na lang kay Coach Pao, sorry, di ba? Sorry na. Pwede? Bakit? We want to exercise the fruit of the Spirit not for our own gain, but we want to exercise the fruit of the Spirit to glorify God in whatever situation of our lives. Gusto po ba nating i-exercise itong banal na fruit of the Spirit, self-control? Bakit po? Bakit importante ang self-control? Because number one, it strengthens inner peace and stability. Pinapalakas po niya yung yung kapayapaan, that inner peace that you have in your lives, and the stability, yung katatagan mo.
Bakit? Kasi kapag patuloy, ang isang tao po, kapag patuloy na nadadala ng bawat kagustuhan niya, yung sabi nga nila, yung bugso ng damdamin, hindi kasi kaya ako to ginawa kasi ito na yung nararamdaman ko eh. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Kasi nandun na ako sa moment na yun eh. Alam niyo, kapag patuloy tayo, lagi tayong nadadala na lang ng gusto natin, ng bugso ng damdamin po natin, maniwala po kayo sa akin na nagiging magulo ang sitwasyon lalo. Everything's just going out of control. Hanggang sa makikita mo na lang yung sarili mo, paano mareresolve ito? Paano mangyayari ito? Kaya lang, yung nasabi mo, nagawa mo, buti sana kung parang messenger eh. Yung pwede mong i-unsend, yung pwede mong i-undo. Kaya lang minsan hindi eh. Totoo po ba yun? Yung nasabi mo na. Yung nagawa mo in that moment, dahil sa nararamdaman mo, nagawa mo na, nandun na. Sabi mo sa kate mo, kapag ang isang tao po ay nawawalan ng self-control, nawawala ang kaayusan sa buhay, sa bawat pamilya, sa bawat relationship, even ang kapanatagan na meron po siya. Ano po sabi ng Bible in Proverbs 28, verse 25? Pwede po ba kayong ang magbasa, 1 to ready begin? Ang taong ay parang, ano nangyayari? Madaling sakupin. Madaling alin? Madaling pwedeng, parang sa isang bahay. Pag po ba ang isang bahay na walang pader, ano po tingin niyo yung mangyayari? Madaling mapasok. Kahit na hindi taga doon, pwede siya mapasok. Bakit? Wala siyang pader eh. Madaling, nakikita ko na yung loob nito. Mukhang may pagkain dito sa rep na to. Pasok ako. Papasukin ko to. Gagawin ko to. Ayan po ang nagagawa ng kawalan ng self-control. Nalalantad sa bawat atake, sa bawat tukso na pwede niyang kaharapin sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya kailangan po natin ng self-control. If you want to have inner peace and stability in your life, yung bang hindi sala sa init, sala sa lamig, sala sa bugso ng damdamin, sala sa kung ano pa man ang nararamdaman mo, you need to have self-control. Sabi mo ulit sa katabi mo, self-control. What else? Number 2, self-control is very important because it leads to healthier relationships. Gusto po ba natin ng healthy relationship? Healthy na pamilya? Healthy na pagsasamahan? Yung pupunta ka pa lang pero may kaayusan na. Pupunta ka pa lang pero alam niyo, nagkakaroon ng unawaan, ng respeto sa isa't isa. Tanungin ko kayo, ilang arguments na po kaya ang pwede na sanang maiwasan kung mapapractice lang ang self-control sa bawat salita? Ilang mga tampuhan, ilang mga inis na kaya ang pwedeng mapigilan kung kokontrolin natin ang ating mga galit o inggit? Let me tell you po, church, ang self-control po o pagpipigil sa sarili ay actually nagbibigay po ng daan sa atin para makapag-respond po tayo ng maingat. Sabihin nga po natin, maingat. Pinag-iisipang mabuti. Pinagpipray na maigi. Lord, kung hindi makakadulot to ng maganda, kung hindi ito makakasolba, hindi ito makakasave ng relationship namin, hindi ko na lang sasabihin. Hindi ko na lang gagawin. Kesa gumawa ako ng isang bagay, makapagsalita ako ng isang salita na pagsisisihan ko sa huli. Kasi bakit? Naranasan niyo na po bang malagi sa ganon? Yung nasabi mo na, buti sana kung mababalik mo pa, pero hindi na. Napagsisihan mo na sa huli. And we don't want that to happen dahil lang nawalan tayo ng pagpipigil sa sarili. At ang lahat po ng gusto magkaroon ng self-control ay magsabi ng Amen. Dahil sabi po ng salita ng Panginoon in James chapter 1:19, if you want to have a healthier relationship with your family, with the person that you love, sa mag-asawa, sa mag-ina, sa mag-ama. Tingnan po natin, ano sabi ng Bible? James 1:19, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, ready, begin. Mga mahal kong kapatid, lahat kayo dapat at ano daw po? Hindi mabilis magalit. Lagi po natin yung kanang kamay natin sa tapat ng puso natin. Isipin natin para sa atin yan. Tapos palitan natin yung lahat kayo. Gawin na lang natin ako. Sige, pakita ulit natin yung slide. Sabi doon, unahin natin, ako. Tapos basahin niyo po, dapat laging handang makinig. Parang humihina na po. Sige po, i-convince yung sarili niyo. Sabihin niyo, dapat laging handang makinig. Maingat. At, lakasan niyo po. Galit po ba kayo?
Hindi mabilis magalit. Yung walang dahilan, tapos nagagalit ka. Yung walang dahilan, tapos parang kulang na lang, pinagsakluban ka ng langit at ng lupa. Sa mga sinasabi mo, sabi doon, if you want to have and exercise the self-control, kapatid, sabi doon, dapat nakikinig ka lagi. At maingat sa pagsasalita. Kung hindi makakadulot ng maganda, hindi ko na lang sasabihin. Kaysa magkasala pa ako, hindi ko na lang sasabihin. At hindi mabilis magalit. Ngayon, kung tinataasan ka ng boses, dapat po ba taasan din natin ng boses? Ano? Diba? Hindi. When others are raising their voices on you, babaan mo yung sayo. Yung iba nagsasabi na sa'yo, eto, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Pero ang taong may self-control, hindi sa sarili niyang kagustuhan, hindi sa sarili niyang kakayanan, but with the help of the Holy Spirit, may self-control. Lahat binubunga nga ka na, nagsasalita na ng hindi magaganda sa'yo, pero ikaw, tapos ka na. Ay, andiyan po ba tayo? Because why? You are practicing self-control. Are you here with me? Amen po ba? Number 3, it empowers us to achieve our goals. Alam niyo po, sa totoo lang, bawat taon, ang dami ng goals na hindi nangyayari. Bakit? Tanong niyo po ako bakit? Dahil nawawala ng self-control. Ang dami mga pangarap, ang dami mga goals, ang dami mga gustong gawin sa buhay para sa gaganda, ikalalago niya, na hindi natutuloy, hindi nangyayari. Bakit? Kasi nawawala ng self-control. Whether yan man po ay sa spiritual growth, whether yan man ay success when it comes to your professional life, whether yan man ay para sa ating pong mga sarili, kahit na ano po. Totoo po ba, nangangailangan yun ng matinding disiplina? Nangangailangan ng matinding self-control? Amen po ba? Bakit? Ang self-control po o pagpipigil sa sarili ay parang isang engine na magtutulak po sa atin para ma-resist natin lahat ng mga temptations, ma-resist natin lahat ng mga distraction at manatili po tayong committed sa kung ano ang gusto nating matahak sa ating pong mga buhay. Amen. Ano po sabi in 1 Corinthians chapter 9 verse 25? Everyone who competes in the games exercises strict what? Strict self-control sa lahat. They do it to get a crown that will not last. Ginagawa man ng mundong ito sa mga temporal na bagay, grabe ang self-control. Pero tayo bilang mga anak ni Kristo, we exercise self-control because why? We do it to get a crown that will last forever. Not on the things that are temporal, but we practice self-control. Why? Because we are working and we are living for eternal life with Jesus. Amen po. At pang-apat, and the last, it reflects our faith. Ang taong marunong magpigil sa kanyang sarili ay nakakakitaan ng karakter ni Kristo sa kanyang buhay. Why? Kagaya na pinag-usapan po natin last week, we've talked about faithfulness. At ang faithfulness po ay hindi lang sa mga bagay na hayagan. You will still remain faithful, may nakakakita man sa iyo o wala. Now that we're talking about self-control, kapatid, alam mo magpipigil ka sa sarili mo hindi lang dahil sa sarili mo. Magpipigil ka sa sarili to glorify God, to honor God in everything that you do. Because why? You know, sa lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, hindi sarili mo ang magre-reflect ang karakter ni Kristo sa iyong buhay. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang nagre-reflect ang karakter ni Christ dyan? Amen po ba? Alam niyo po, mas lalong magre-reflect, tingin po kayo sa akin, mas lalong magre-reflect kapag in-exercise ng isang taong mananampalataya ang pagpipigil sa sarili. Yung pwede mo namang gawin kasi ginagawa ng lahat, pero dahil may self-control ka, hindi mo gagawin. Are you here with me? Amen po ba? Titus chapter 2 verses 11 to 12. Naririnig pa po ba ako hanggang likod? Yes? Sabi po dyan, Titus 2, 11 to 12, pinakita na ng Diyos ang sobrang kabaitan niya para maligtas ang lahat ng tao. Ang kabaitang yon ang nagturo sa atin na talikuran ng buhay na hindi na makadiyos. At ang mga masasamang pagnanasa natin. At ngayon, sabi doon, at mamuhay tayo dito sa mundo na meron daw pong alin? Self-control. Yung self-control na alin? Na laging gustong gumawa ng tama at acceptable
sa Diyos. Yan ang self-control. You will choose to do what is right even when the world says you do it right away. Are you here with me? Self-control is something that you're doing to glorify God, not just for the gain of yourself. Now, paano po natin i-cultivate yung self-control? Gusto na po ba natin ma-exercise yung self-control? Tanong, importante po ba ang self-control sa buhay po natin? Importante po ba ang self-control sa buhay ng bawat relationship na naririto sa umaga pong ito? Now, how do we cultivate self-control? Number 1, mabilis na lang po ako. Number 1, think before you act. Bago mo gawin. Bago po natin sabihin, pag-isipan ng maigi. Lord, kung itong bagay na ito na gagawin ko, hindi magbibigay ng glory sa iyo kapag ginawa ko, Lord, hindi ko itutuloy ito. Think before you act. Think before you react. Think before you respond to whatever situation that you are in. Madali man ang sitwasyon, mahirap man ang sitwasyon. Kahit sa mga panahon na parang feeling mo gusto mo nang gumawa ng isang bagay, dahil sa bugso ng damdamin mo, think. Sabi mo sa katay mo, think. Sabi mo sa nasa likod mo, pag-isipan ng mabuti. Number 2, if you want to cultivate self-control, then learn how to say no. Hindi mo kailangan gawing komplikado. Kung gaano ka kadalas oo sa self-control, ganun mo dadalasan ang paghindi mo into temptation, into the temporal things that will not glorify God, into the things na alam mong pagsisisihan mo sa huli. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Kapag alam mo, Lord, mako-compromise pananampalataya ko kapag ginawa ko to. Lord, hindi ko gagawin. Lord, kapag ginawa ko to, Panginoon, at alam ko pagsisisihan ko, maipapalit ko siya sa future ko, Panginoon, hindi ko gagawin. Remember the story of Esau? Nung panahon ng kanyang kapatid na si Jacob, ano po nangyari? Pinagpalit niya yung kanyang, panganay po siya eh. Siya ang mayroong right ng inheritance ng kanyang ama na si Isaac. Yet, dahil sa bugso ng damdamin, nawalan ng self-control, nagutom eh. Ganun talaga pag nagugutom, no? Kung ano nagagawa, kung ano mga bugso ng damdamin na naiisip. Totoo po ba yon? Alam niyo po, to make the story short, alam po natin sorry. Ginawa ni Esau, pinagpalit niya yung kanyang inheritance. Masipin mo yun, pinagpalit niya yung inheritance niya, yung future niya dahil lang sa sabaw. Are you with me? Wag na wag mo ipagpapalit ang future mo dahil nawalan ka ng self-control. We need to practice self-control. Number 3, desire to obey God. Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi sa pilitan. Ang pagsunod po sa Panginoon, ginugusto. You need to desire to obey God in every single day of your life and say, Lord, hindi ko kaya sa sariling kong kakayanan. Pero dahil ito ang kalooban mo, ito ang nais mong gawin ko, Panginoon, sa buhay ko. Lord, my desire is to obey you in my life. And number 4 and the last, believe in your hearts that the Holy Spirit who lives within you will enable you. Hindi natin kakayanin. Sa totoo lang. Hindi mo kakayanin on your own. You cannot exercise the fruit of the Spirit, self-control on your own. Kasi kung ikaw lang, totoo po ba? Sino po dito mag-a-agree at aamin, marami ng pagkakataon sa buhay po natin na walang talaga tayo ng self-control. Kung magtatapatan lang po tayo dito. Amen? Kung tayo lang, imposible. That's why we need the Holy Spirit in our lives. We need to depend upon the Holy Spirit in our lives. Yung bang sasabihin natin, kaysa magpadaig ako sa mga bagay na panandalian, kaysa magpadaig ako sa mga bagay na pagsisisihan ko sa huli, kaysa patulang ko to, Lord, o dahil umasabi ko to dahil hindi ko napigilan yung sarili ko, o nagawa ko to dahil hindi ko napigilan yung sarili ko, can we make that decision today and say, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko kaya sa sarili ko lang. Hindi ko minsan, Lord, napipigilan yung sarili ko. Nakakapagsalita ako, nakakagawa ko, may nagagawa ako na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Hindi ko namamalayan, nahook na ako. Nagpadala na ako ng aking damdamin. Hanggang sa nakita mo na lang yung sarili mo, kapatid, nahirapan ka nang umalis. Nahirapan ka makabangon kasi bakit? Nasabi mo na, nagawa mo na, feeling mo parang hindi mo na deserve
na magbago ang buhay dahil nangyari na at ginawa mo na yon. Pero kay Lord, kapatid, tingin po kayo sa akin. Hindi ba po huli ang lahat? Yung nagawa mo noon, yung nasabi mo noon, tapos na. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Hindi mo na mababawi. But look at me, church. But today, you can decide, Lord, hindi ko kaya on my own. That's why I need you, God, in my life. Kailangan kita, Lord. Hindi ko kaya to, Panginoon. Kung ako lang magpapatawad, kung ako lang magmamahal, kung ako lang, Lord, magpipigil ang sarili ko, hindi ko kaya on my own. Lord, I need you in my life. Amen po ba? If you want to exercise the self-control, whether loob man at labas ng simbahan, may nakakakita man sa iyo o wala, Lord, mag-glorify ka nga po sa lahat ng aming gagawin. Tatayo po tayong lahat ngayong oras po na ito. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Kapatid, I don't know about you. Maybe for some of you right now, you've just been here today. Alam mo lang makikinig ka ng salita ng Panginoon. But as we talk about this topic, you know that God is changing your hearts. May binabago si Lord sa'yo while all eyes are closed and all heads are bowed down. Alam mo, ikaw ang kinakausap ni Lord. It's not an accident. The reason why you are here. And today, ano man ang nagawa mo, gusto ko sabihin sa'yo, ano man ang nasabi mo, yes, hindi mo na mababawi. Yes, nandun na. Nasabi mo na, nagawa mo na. But today, you can decide, Lord, ayoko na ng ganitong sitwasyon. Ayoko na ng ganitong karakter, Panginoon. Lord, ayoko na ng kaguluhan. Lord, ang gusto ko lang, Panginoon, makita ka sa buhay ko. Maitaas ka sa ano man ang gagawin ko, ano man ang sasabihin ko, Panginoon. Lord, hindi ko kaya on my own. But today, God, today, Lord, lumalapit po kami sa iyo. Lord, give us the grace. Holy Spirit, give us the grace, Lord God, that will enable us to exercise the fruit of the Spirit, and that is self-control. Self-control, church. Kapatid, self-control ang magsisave ng buhay mo. Kapatid, self-control ang magsisave sa marriage mo. Self-control, kapatid, ang pagpipigil sa sarili ang magsasalba ng relationship na meron ka. Self-control ang magsisave ng future mo. Self-control ang magsisave na kung ano man yung mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo, yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Don't disregard this. Today, church, hallelujah, I believe in my heart that the fruit of the Spirit, self-control right now, God wants us to exercise, to get this, to apply this, to live on it with the help of the Holy Spirit in our lives right now. Kung yan po ang panalangin po ninyo, hallelujah. Maybe some of you right now, I can sense in my heart, it's been for a long time, but today you've come here in this church for the first time or maybe for the second time or the third time. Alam mo sa sarili mo, kapatid, you've been running your own life. Sarili mong buhay, sarili mong gawi, sarili mong salita. But today, I am inviting you to this wonderful relationship with Jesus Christ. A relationship na hindi nangangailangan ng relihiyon. Hindi po relihiyon ang pag-uusapan po natin dito. While all eyes are closed and all heads are bowed down. Hindi natin pag-uusapan yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nais ng Diyos na hindi ka lang magkaroon ng bagong buhay. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng totohanang relationship sa Kanya. Relationship that will change your life. Relationship that will change everything in your life. Kung ikaw ay nagsasabing, Pastora, ako yun. Pagod na ako sa buhay ko. Pagod na ako sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa setting ng nangyayari sa lahat sa akin. Gusto ko ng pagbabago. Gusto ko ng totohanang relationship sa aking buhay. Then you need Jesus in your life. Hallelujah. Habang nakapikit pong lahat po sa atin, if you are for the first time, maybe for the second time, or maybe ikaw ay yung tao na alam mo, wala pang totohanang relationship with the Lord. You've been in the church for a long time, pero hindi mo talaga lubusang naunawaan kung anong ginawa ni Kristo para sa'yo, that more than 2,000 years ago, He gave His life for you and for me.
for a relationship that will last forever, for a love, the unconditional love that will last forever. If you need Jesus in your life, taas nyo lang po yung kanang kamay nyo sa Panginoon. Wala po nag-oobserba po sa inyo, ikaw lang at si Lord. Ikaw lang at si Lord. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, at sinasabi mo, Lord, hindi na ako, ayoko na ng sarili ko lang. Ikaw na po, Panginoon, na maghari ng aking buhay. Sige po, taas nyo lang po. Yes, kapatid, nakita ka ni Lord. Nakita ka ni Lord. Lahat po na nakataas ang kamay, sundan niyo po ako sa panalangin na ito na nagmumula sa inyong po mga puso. Ariin niyo po ito like a personal prayer from your hearts today. Sundan niyo po ako, sabihin niyo po, Panginoong Yesus. Sige po, sabihin niyo, Panginoong Yesus. Panginoong Yesus. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Kinikilala ko po Kinikilala ko po na ikaw ay namatay ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. para sa akin. Binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso. Kung may mga kasalanan Kung may mga kasalanan akong ginawa, akong ginawa simula pagkabata simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa kasalukuyan, sinasadya man o hindi, sinasadya man o hindi, malaki man o maliit, malaki man o maliit, Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako. tawarin mo po. Lord Jesus, Lord Jesus, I open my heart to you. I open my heart. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas sariling tagapagligtas ng aking buhay. ng aking Simula sa araw na ito, simula sa araw ikaw na pong maghari. ikaw na po ang Ikaw na pong masunod ikaw na po ang masunod sa aking buhay. sa aking Change me. change Mold me. mold me. Ikaw na ang makita sa aking buhay. Ikaw na ang makita sa akin. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. Jesus. Ako na lang po ang mananalangin po para po sa bawat isa po sa atin na naririto. Today, ang pangalawa ko namang challenge for each and every one of us. Kung ikaw ay nangangailangan ng self-control, dumating yung time sa buhay mo na walang ka ng self-control. Self-control in your words, in your actions, in the way you live this life. Today, you're not living your own life, but you're living for the glory of God. Let the character of Christ be seen in us. Kung nangangailangan po kayo, gusto nyo i-grasp ito, gusto nyo pong yakapin, gusto nyo pong isapamuhay ang pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Taas natin yung dalawang kamay po natin sa Panginoon na nagsasabing, Lord, we need this right now. The church needs this. The generation, the Lord, even the next generation needs this. Lord, we need self-control, God. Self-control that will save us, Lord God, from misery. Self-control, Lord God, that will save us from sin. Lord, self-control that will prevent us, Lord God, Lord, in entertaining temptation. Self-control, Lord, that will glorify your name in our lives today. Come on, let's commit our lives to Jesus right now. Let's commit our lives. Hallelujah. Hindi dahil sa pugso ng damdamin mo, but because you are convicted with the Holy Spirit right now. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord today. Let's worship Him with all of our hearts. And let this song be our prayer this morning. Hallelujah, Jesus. God, refine us this morning. Purify my heart. Let it be as gold and precious. Purify us, God. Purify my heart. Let it be as gold. God is cleansing you today. Just receive it from your hearts. God, refine us. Refine us, fire. My heart's one desire is to be holy, holy, set apart for you, Lord. I choose to be, Lord. I choose to be holy, holy. We want to be set apart. Set apart for you, my Master, ready
just to be holy, holy, set apart for you, my Master, ready to do your Let the congregation will. sing today. Sing Refiner's Fire. Refiner's fire. Let us be your prayer this morning. My heart's one desire Lord, we want to live holy, God. is to be holy, set apart for you. I choose to be holy. I choose to be Habang inaawit mo ito, kapatid, ginagawa kang maging banal ng Panginoon. set apart for you, my Master, ready to do your will, Ready to do your will, Lord. ready to do your will, Ready to do your will. ready to do your will. Itaas natin ang kamay natin sa Panginoon ngayong umaga po na ito. And let me pray for you. Lord, I pray sa paglabas namin sa lugar na ito, hindi kami ang makikita. Hindi ang buhay lang namin, pero ang karakter ni Kristo sa amin pong mga buhay. Sa sasabihin namin, sa gagawin namin, sa buhay na sasapamuhay po namin. Lord, ikaw po ang makita. May the Lord, sineselyuhan po namin ang series po na ito, Panginoon. May the fruit of the Spirit, the whole package, Lord God. Love, joy, peace, kindness, goodness, patience, hallelujah, faithfulness, gentleness, and self-control. In Jesus' name, Lord, be manifested in your people's life. In Jesus' name, Lord God, may be seen in our lives. Sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng lugar na pupuntahan po namin, whether yan man ay sa aming pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, kahit saan man po kami magpunta, Lord, ikaw ang maitaas sa buhay po namin starting this day forward. We thank you so much, Lord, at salamat po. Lalabas po kami, Lord God, ng pinalakas mo. Hindi lang pinalakas mo, hindi lang na-encourage, Lord God, pero mga bagong Lord, mga buhay na binago from glory to glory, oh God. Salamat po, Panginoon. Tanggapin po natin ang mayamang biyaya at masaganang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. May the fruit of the Spirit be seen in your life. May you walk with favor. Favor of God and favor of man. May the Lord expand your territories. May the Lord give you increase. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. At ang lahat ng mga may self-control and fruit of the Spirit sa lugar na ito ay magsabi ng Amen.